Dahil sa isang depektibong sasakyan, isang tao ang namatay, 5 sugatan habang 10 pang sasakyan ang nadamay. Ayon sa driver, nawalan ng prenong 10-wheeler, kaya pinili na lang niyang kabigin ng sasakyan papunta sa direksyong sa tingin niya mas kakaunti ang masasaktan. Panay ang iyak ni Michelle Marasigan nang abutang nakabulagta sa kalsadang kinakasamang si James Bond Cuaderno. Patay si Cuaderno matapos masangkot sa karambolang sinasakyang motor sa northbound lane sa C5 Taguig. Base sa investigasyon, biglang nawalan ng kontrol ng isang 10-wheeler truck. Kasunod itong inararong 6 na sasakyan at 3 motor kasama ng minamaneho ni Cuaderno. Sa lakas ng salpukan, pumailalim pa ang biktima sa ilalim ng truck. 5 naman ang sugatan. Kwento ni Michelle, maghatid lang sana ng pera sa kanyang unang asawa sa Novaliches QC ang biktima bago mangyari aksidente. Ang driver naman ng truck, iginate na aksidente ang nangyari. Nawalan po ng preno, ma'am, kaya bigla nang pumuslit yung nawalan ng preno po. Dagdag pa niya, tinangka niyang kabigin ng truck para tumbukin na lang ang pader. Ay mas marami pong aksidente po na baka maraming mamatay. Ganun. Kaya sinakripisyo ko na ipakanan yung para lang makahinto. Iniimbestigahan na rin kung nagkaroon ng pagkukulang ang biktima dahil sa nakitang skid mark sa kalsada. Hindi po natin masabi na self-accident. Maaari pong mangyari at siguro po nadulas po siya rito sa skid po. Depende po rito sa skid ng skid mark na yung pinanggalingan po niya. Posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng truck. 10-wheeler truck pa rin na nakabangga sa ating susunod na storya. Pero dito, driver nang may problema. Galing pa kasi ng Ilocos Sur ang truck at marahil ay pagod at inaantok ng driver nang sumalpok ito sa isang dump truck sa may stoplight. Sa banggaan, driver din ang napuruhan. Narito ang ginawang pag-rescue. Halos mawalan ng malay ang lalaki ito habang nakaipit sa nagkayup-yuping 10-wheeler truck. Sumalpok ang minamaneho niyang truck sa isang kasunod na dump truck sa QC Nobyembre 13. Sa lakas ng salpukan, natuog ng bakal ang binti ng driver na si Alfredo Cupas. Inabot ng 1 oras bago siya tuluyan naalis sa pagkakaipit. Kinailangan pa kasing gumamit ng hydraulic pump ng mga rescuer. Kwento ng pahinante, galing silang Ilocos Sur at pauwi na sana sa Pasig nang bigla na lang daw huminto ang nasa harap na dump truck. Nakita niya pa kasi go pa. Kaya go din kami. Kala namin tatawid pa yung isang dump truck, kaya sumunod kami. Biglang tigil nga. Depensa naman ng driver ng dump truck, sumunod lamang siya sa traffic signal. Kulay pula na raw ito na makita niya kaya siya pumreno. Suspetsya ng otoridad, bukod sa madulas ang daan, ay posibleng nakatulog ang driver ng 10-wheeler truck. Kaya paalala nila sa publiko. Sa mga katulad nito, mga mahabang biyahe, galing sa norte, kung nakakaramdam sila ng antok, maaari sila munang tumigil magpahinga. Maaaring masampahan ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang naipit na si Cupas. Maraming negosyo itong si Hermie Herrera kaya hindi alam ng kanyang misis kung alin sa mga ito maaaring konektado sa kanyang pagkamatay. Binaril ng riding in tandem si Herrera sa kanto ng Timog at Tomas Morato sa QC. Nakunan pa ng CCTV ang eksena pero hindi naman maaninag ang mukha ng killer. Sa CCTV footage na ito nakuha sa kanto ng Timog Avenue, Tomas Morato sa QC noong Nobyembre 6, makikita ang mabagal na pagandar na isang motor na may sakay na 2 lalaki. Lalagpasan nilang isang lalaking nakaputing t-shirt sa sidewalk. Biglang hihinto ang motor, bababa ang back rider at hahabulin ng mama sa kapapuputukan sa likod ng ulo. Hindi pa nakontentong salarin. Nilapitan pa niya nakabulagtan ng biktima at muling binaril sa ulo bago umalis. Nakilalang biktimang si Hermie Herrera, isang negosyante. Napakawalang iha nila. Hindi masama ang asawa ko para patayin nila ng ganyan. Labi sa paguluksa ng misis ng biktima na si Vanessa. Kwento niya, maraming nilalakad na negosyo ang kanyang asawa pero hindi raw ito nagkukwento tungkol sa mga ito. Basta ang alam ko lang talaga, siguro maaaring sa nilalakad niya na transaction. Kahit naman nakuna ng CCTV, hirap pa rin matukoy ng mga pulis sa mga sospek. May helmet yung mga suspect dito, 2 kasi yung nakita namin. May kalayuan yung CCTV. Yung identity medyo mahirapan po kasi dahil tinatry po namin i-zoom, malabo po yung wala pong makontak number. Hiniling na rin ng pamilya ng biktima na pag-aralan ng kuha ng CCTV sa coffee shop kung saan nakipag-meeting daw ang biktima sa ilang transaksyon bago napatay. Madaling araw kung gumising si Efren Albao para abangan ang pagdating ng delivery ng manok na ibinibenta niya sa palengke. Pero imbis na manok, may naunang dumating ng umagang yon. 3 asasin na nakamotor na rumatrat sa nakaparadang sasakyan ng biktima.
Tadtad ng tama ng balang L300 van na ito sa Galvez Street, Pasay, Nobyembre 9. Ito ang resulta matapos tambangan ng sakay nitong negosyante na si Efren Albao. Base sa investigasyon, natutulog si Albao at 3 niya kasama sa loob ng van habang hinihintay ang magde-deliver ng binibiling panindang manok. Umalis dong isa sa kanyang kasama at natulog sa katapat na jeep. Maya-maya pa, dumating ang 3 lalaking sakay na isang motorsiklo at pinaulanan ng bala ang van. Kwento na nakaligtas sa si Bobby, walang helmet ng mga gunman, pero hindi niya namukha ng mga ito dahil madilim pa noon. Yumuko na sir ako nung nakita ko nung pinuputukan na yung filtre. Dead on the spot si Albao, habang sugatan ng 2 niyang kasama na sina Reniel Escleto at Lodigario Albao. Ang misis ng biktima, tulala at hindi na makausap. Habang ang kanyang kapatid, di matigil sa pag-iyak. Wala kang kalaban-laban. Dami nangangailangan sa kapatid ko, mga pamilya niya. Ang masikinasasama ng loob ng mga kaanak ng biktima, ang umano'y hindi agarang pagresponde ng mga pulis. Nangyari kasi ang krimen, 30 metro lang ang layo mula sa barangay outpost na wala raw naka-duty. Kailangan ako lumapit doon ma'am kasi baril kasi yun ma'am. Wala akong kasama dito, walang nag-duting pulis saka mga kasama kong barangay tanong. Ako lang may isa kasi dito. Maging mga pulis, iginiit na hindi sila nagkulang. Titingnan nila kung walang pulis sa paligid, di ba? At yung gagawin nila, nataon naman na ang pulis ay wala doon sa paligid niya, nasa ibang lugar na iniikutan. Away sa negosyo ang tinitignan motibo sa krimen. Pero posibleng may kinalaman nito ito sa politika dahil kagawad sa kanilang barangay ang biktima. Susunod, buntis sa Caloocan, nagpakamatay nga ba o pinatay? May pinapabili nga pala sa akin si ate. Sige ako nang bibili.